teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Ibig mo, Jesus, aking nadarama, taglay sa tuwi-tuwina, gabay araw-araw, kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambit to. Pag-ibig ni Yahweh ay di nagmamaliw, sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinag, matibay na muog at tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Kaya ang puso kong ito'y
sa'yo. Wala nang ibang masambit to. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan, katapatan mo'y walang hanggan, katapatan mo'y walang hanggan. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na lagi namin kasama tuwing araw ng Sabato upang patuloy nating matunghayan, maunawaan ang kagandahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo Jesus. Kasama ko po ang dalawa nating kapatid. Ang biro ko nga, ang episode po ito ay for adults only. Ayan, hindi mo ibig sabihin ng mga youth wag nang manood, kundi we're more on a more serious tone. But before I introduce them to you, let's all pray for the moment. Ama, maraming salamat po. Muli, ang iyong pangalan ng matanyag, ang kagandahang loob mo, ang kapangyarihan mo, ang habag mo, ang siyang masumpungan sa umagang ito, sa bawat nakikinig at maging sa amin man na naririto ay matunghayan namin ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, of course, kilala naman natin ating mga kapatid, Sister Tere. Ayan, and ang aking anak na si Sister Shane. Ayan, bati mo na, Sister Tere. Good morning po. Una po siyempre sa ating Panginoon, buong Comfy family dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Yes. Siyempre po sa family ko, sa Bicol Outreach at pati na rin po ang Quezon City Chapter. Good morning po sa atin lahat. Ayan, Sister Shane. And good Bati. morning, Jesus! Good morning, Comfy family! Kami nagagalak at kasama niyo kami ngayon. Siyempre, good morning po sa lahat. Siyempre po sa family namin. At siyempre po sa mga taga Quezon City at kaway-kaway sa mga youth natin dyan. Siyempre, kahit for adults, kasama sila. Oo you, naman, Lord. kaya lang nga is, sabi nga namin, normally, ang mga na-interview is yung mga teenager, young people. But it's also important for us to see beyond. Yes. Especially, actually, for young people pa rin ito, is to prepare them, no, for adulthood at na darating naman tayo dyan. So, sabi nga, without further ado, saan tayo, no? Yes. Ayan. So, si Sister Tere has been with the community for how long? Mga bata pa ito, doon ka na eh. 30. Kasi si Joy wala pa nun eh. Yung bunso ko. So, nasa napakahabang panahon talagang she has been with us and she has shared her life with us. Ngayon gusto nating, konting marites ngayon. No? Iba na si Shane ngayon, she has her own status as a married woman. Ang gusto nating tignan is how were you able to support her? How were you able to give all the psychological, physical, and spiritual strength na siya ay, nung mag-asawa na siya? I'm sure nag-adjust ka rin. No? Yes. So can you just talk a little about that? Ayan, sige. Si Shane kasi, syempre nung dalaga pa siya, nasa piling ko siya. Yan, nasa amin. Ngayon, as a parent kasi, nag-asawa kasi siya, wala na rin si papa niya, di ba? Sa akin kasi, syempre, pag nag-asawa na yung anak ko, may boundaries na siya. Kahit sabihin mo na gusto mo, na lagi siyang nandun sa bahay. Syempre, iba na dahil may sarili na siyang family. Pero bilang magulang, yun nga yung sinasabi natin na kahit na may asawa na yung anak natin, yung support natin sa kanya, support ko sa kanya, hindi pa rin nababawasan yun eh, ganun pa rin. Mm-hmm. Pero ito, masasabi natin na nandito lang tayo bilang nanay. Hindi tayo pwedeng manghimasok. Kasi may family na siya eh, di ba? Nandiyan na si Wally, ganon, mag-asawa na sila. Hayaan natin silang
bumuo ng sarili nilang family. Ngayon, pag nakikita ko na siyempre ang nanay, yung puso ng nanay, ramdam mo yan pag may problema yung anak mo, di ba? Na hindi naman nawawala sa lahat ng pamilya. Hindi naman siyempre nawawala yan. Ngayon, ako bilang nanay, hinihintay ko siyang, minsan nagtatanong siya sa akin, ganun. Pag hindi naman, basta nandun lang ako sa nag-a-advise sa kanya, yun, na kung ano yung dapat niyang gawin, ganon. Sa lahat naman ng areas ng buhay niya, nandito naman ako eh. Kahit sa pagluluto ng ulam. Yan, hanggang Bakit simula sa pagluluto ng ulam? Kasi, di ba, yung mga anak natin, hindi lang naman si Shane, di ba, sobrang trabaho niyan. Hindi sila ganon kaano. Yung panahon nila, parang hindi nila na more on the work-oriented. Ngayon, syempre, ako nanay, gusto ko rin na kahit may asawa na yung anak ko at yung family niya, gusto ko makakain pa rin sila nung tama. Yung masarap, hindi. Shane, wag kang bibili ng lagi na lang sa fast food kasi hindi maganda yan, ganun na lang. Sige, ganito gawin natin. Ano bang gusto mo pagluluto kita pero bayaran mo. Yeah. Siyempre, babayaran niya. Maganda yun. Gusto ko yun. Siyempre, di ba? Una libre. Bakit mo pinababayaran? Para malaman niya na lahat, yung budgeting ba, siyempre, ako may sarili din akong budget sa amin ni Joy. Sinasabi sa kanya, Shane, 500 yan ano mo yan, bayaran mo yan kasi, siyempre, pag hindi ko may libre, pero siyempre, iba pa rin yung, Shane, ito, ganito yan. Para malaman niya na, ganito pala halaga nun. O, tapos, tatay, mami, paano pagluto nito? O, ganito nga yung pagluto niyan. Yun lang, support. Alam kong nasusuportahan ko siya. Kasi kahit anak niya, nakakakain ng maayos, natututo siya. Ganon. Ngayon, pag may sakit yung mga bata, may times na, siyempre si Wally, alam naman natin na, limitado naman talaga yung niya, yun. Ako na talaga minsan yung nagpupumilit na, sige Shane, samahan kita, ganon. May times na, di ba nag-outreach sila dati sa Mendez, hindi niya alam na kaya ako sumasama kasi gusto kong alagaan si Waljun kasi di ba nagtuturo siya. Kasi bilang nanay, alam mo kung saan ka papasok kung paano mo matutulungan yung anak mo. Alam mo yung anak mo na nagtuturo doon tapos yung anak niya, syempre, nahihirapan din si Wally, ganon. Sabi ko, Shane, sama ako. Kasi nasabi ko lang gusto kong mamasyal. Pero ang ano ko noon, para masuportahan sila na hindi siya mahirapan. Habang nagtuturo siya, may katulong si Wally doon sa, alam mo niya naman si Wally yung kung gaano kabait yan, di ba? Alam mo, gusto ko yung sinabi mong yun na, kasi, pero may mga nakikita rin ako mga nanay na instead of, just isang magandang sinabi mo is, andito lang ako. Hindi ka kailangan magsabi ng kung ano pa man o na kailangan na napapahalagahan yung ginagawa mo. Naman dapat gano'n lang puso ng ina, hindi ba? Parang, andito lang ako, I'm always available. Tapos yung sa pagkain, totoo yun eh. Hindi naman yun dahil sa napaka-materialistic na mga nanay. Ito, 500 lang. Hindi yun eh. Minsan hindi nakikita ng mga bata. I'm sure si Shane naman naunawaan na you start to take responsibility for your life. Hindi, kaya kitang bigyan ng more than that. But I want you to, it's a training actually. It was a training. Yes, na dapat malaman nila bilang nagpapamilya na dapat lahat ilagay sa lugar. Hindi yung ay okay lang yan, lahat naman yan libre. Hindi ganon. Iba yung libre, iba yung dapat alam mo kung yun makakabawas doon sa budget nila. Totoo, na lahat nasa lugar talaga siya. Spiritually, paano mo siya sinusuportahan? Si Shane naman bata pa lang talaga yan, malapit na talaga yan kay Lord. Hindi naman ako masyadong, di ba, maliit pa lang sila, nandito na sila, ganon. Parang you have that confidence na spiritually matured na siya to that. Matured na siya dahil siya na nga yung nag-aakay dun sa mga niya. Pero, pag halimbawa naman na, minsan, Shane, sobra na yung pagod mo. Baka naman pwede na, minsan nga sinasabi ko, pwede ba sabihin mo kay Sister Maripas, i-assign ka na lang sa malapit. Kasi ako po yung naaawa. Kasi, di ba, bilang nanay, makikita mo yung
yung anak mo na magdadrive, ang layo-layo, kasama yung buong pamilya. Pagkatapos, kinabukasan, fellowship. Yung ako nakakaramdam ng pagod, siyempre, bilang nanay, kawawa naman tong anak ko, sobrang napapagod. Sinabi ko, Shane, baka naman pwedeng sabihin mo naman kay Sister Maripas, i-assign ka na lang sa malapit. Nanay ka nga talaga. Para hindi ka naman masyadong mahirapan. Kaso ayaw niya, sabi, hindi mami, okay lang ako. Okay. Anong gagawin ko? Ipag-pray na lang. Shane, Pag-pray na lang how siya. are you, actually si Angel, ganun din narinig ko sharing, hindi siya nagre-reklamo, kundi she was saying na there are added responsibilities. But she was always successful in those, ano yung take mo dito? Bakit nga ganun? Parang obligado ka lang ba? Kasi dapat, what makes you tick as far as that's concerned, na alam mo namang marami ka pang gagawin, pero may mga pagagawa pa sa'yo. So how do you take this? Masaya po kasi ako dun sa ginagawa ko. Explain masaya. Masaya. Bakit Masaya ka masaya? kasi masaya po ako na nakakasama yung in fellowship with the youth. Mhm. Masaya po ako in fellowship yung mga co-worker ko, like sila Ate Angel nga, sila Heidi, sila Rose. Masaya po. Pero bukod po doon, yung makita po kasi na nag-grow yung mga youth. Na nagko-contribute ka sa maturity nila. Na nagko-contribute po ako sa maturity nila. Minsan po kahit part lang ako ng program na magpapa-games lang, okay lang po yun. Pupunta pa rin ako. Kasi it's a different, it's a different feeling na alam mo na nakatake part ka dun sa gawain ni Lord. Kasi naintindihan ko po yung value niya. Kasi minsan na din po akong naging youth po ako. So, at naging children po ako. Kaya, ngayon po, kahit minsan medyo mahirap, may part po talaga na mahirap. Kasi yun nga po sabi ni Mami, medyo malayo. Tapos, ano mindset mo? How do you tackle it? alin po, yung sabi mo na, talagang, ang reality, mahirap. Okay? Ang reality, paano mindset mo doon sa ganun? Maliban doon sa masaya ka, how do you, kumbaga sa atin, paano mo siya ina-atake? kasi ang nasa isip ko po, sobrang bait ng Lord sa akin eh. So parang ito lang yung pwede kong ibigay sa Kanya na tumugon ako dun sa kung ano yung naniniwala ako na ito yung gusto niya ipagawa sa akin. Who am I to say no? Parang ganun po. And it's something na if I know na nakaka-please siya sa Lord, so kahit minsan mahirap, go pa rin po. Totoo yan. Naintindihan ko yung where your mother is coming from. Kasi siyempre nanay yan eh. Lalo na nanay. Tatay, sige yan mo lang. Pero ang nanay talaga, iba yan. No? The whole point is, ang nakikita ko rin sa'yo is, yung gratitude ba? Yung bang, hindi ba sinasabi natin, Lord, ano pa pwede ko ibalik sa'yo? Di ba? Wala naman tayong pwedeng ibalik kung ano yung pinagagawa niya. No? Na to the point na minsan, hindi rin tayo naintindihan ng ibang tao. Totoo yan. Sometimes sabi nila, alam mo yung matanda, kaya mo pa ba yan? Ito yun eh. Humuhugot tayo doon sa dinadaanan natin. Humuhugot ka ng lakas doon sa hirap na So it's not, the hirap is not mahirap. Kung dahil doon sa dinadaanan kong hirap, doon ako lumalakas. Opo, totoo po. Di ba? Doon ka humuhugot na minsan parang, paano ka huhugot doon? Mahirap na. Ang hirap din paliwanag eh. And that's the whole point why we are happy, we are fulfilled doon sa ating mga dinadaanan. Ano? So, kay Sister Tere pa rin, ang tanong ay, how do you take things when you know she's finding it difficult to nag-uumpisa pa lang mag-asawa. So, maraming adjustment. Bilang nanay, ikaw ba yung kakampihan mo ng anak mo? Konsentidora ka ba? Kung baka sa ibang mga mag-asawa, iwanan mo na kasi yan. Mga ganun. Sabi mo nga, nasasaktan ka as nanay. Pero, Kristiyano kang nanay. Kaya minsan mahirap talaga, mabalansi ka. So how do you handle it? How do you see things hindi lang yung sitwasyon, kundi sa yung growth din bilang lumalagong isang tao na may mga challenges na ganito, paano mo pinrasas yun? May mga decision siyang ayaw mo, pero choice niya yun eh. So paano mo siya hinandle? Una siyempre, prayer.
Yan. The first thing you do is you pray. Siyempre, Okay. prayer siya. Kasi bilang nanay, kahit nakabukod sila, siyempre araw-araw nalalaman ko pa rin naman talaga Naka-monitor pa rin talaga. Eyes and ears. May CCTV ba? Okay. Tsaka si Shane naman, everyday naman yan. Hi mami, gano'n. Kinukumusta niya rin naman talaga ako na ano. Tapos yun, ang ano ko lang, may mga times kasi kasi sila naman, yung relationship nila ni Wally, wala naman akong nalalaman na ano kasi mabait naman siya, mabait naman si Wally. Tsaka yung ano nila as husband and wife, naniniwala naman ako na pareho na sila matured sa sa Panginoon. Wala naman. Minsan lang syempre yung sa mga bata na lang, Shane, dapat ganito bata yun di ba? Ngayon pag halimbawa siya talaga, nare-respeto ko naman kung ano talaga yung decision niya. At least nakapag-advise ako sa sarili kong kaalaman. Ngayon, pag halimbawa, siya pa rin yung magde-decide para sa mga anak niya kasi family niya yun basta yun, inuulit ko, nandito lang ako. Kung kailangan niya, minsan biglang tatawag yan, Mami, may sakit si ano bang dapat? Doon ka napapasok, syempre. Pag kailangan mo pumasok ka. Pero pag hindi ka pinapapasok, pag hindi ka pinapapasok at alam mong may problema, mag-pray ka na lang. Kasi si Lord naman yung hihipo kung mag-aas naman siya ng help sa akin Pag nag-aas siya ng help, doon na lang talaga ako papasok. Pero pag sa mga bata, pumapasok ako diyan kasi mga bata yan Kasi pero pag sa kanilang mas may experience ka. Pero pag sa kanilang mag-asawa sa mga desisyon nila, pero may mga ano naman na pumapasok talaga ako. Halimbawa, siya yung bahay niyo, kailangan pa-extend. Yon. Pag alam kong sa ikabubuti nilang pamilya, pumapasok talaga ako. Talagang pinipilit ko pa siya, Shane, pagawa mo na tong mo kasi nahirapan kayo. Sabi nga ko, ikaw nag-suggest, ikaw mo. Merong financier na. Kaya malakas ang loob ko kasi ibig sabihin, kaya kong sumuporta para sa ikabubuti nung pamilya niya, na mga anak ko rin naman. Siyempre, ang magulang naman gusto laging the best, di ba? Ayun. Alam mo, isang nakita ko nga dyan, pareho naman tayong may mga anak na, One thing I have observed sa maganda is, sometimes you have to allow them to make mistakes. No? Hindi pwedeng lahat na lang baka. Hindi mo sila natutulungan talaga. But if sabi mo nga, they make the decision. Kung mali, then let them learn. Na without really kita mo, sabi ko walang ganun. Yun ang isang nakikita kong nagbibigay ng higit na malalim na ugnayan, hindi lamang sa anak natin, kundi dun sa in-laws mo. Doon tayo nare-respeto na itong mga magulang to, hindi sila, they would just intrude and makialam. Hindi, they even allow us to make mistakes. And that's so important sa relationship. So it's not about lang naman na pag-aral, maayos lahat, kundi yung point na yung relationship ninyo mismo nagmamature. No? At napakaganda yun na makita sa atin. And as a daughter naman, how do you take all this correction, all this Kasi alam ko very close din kayo ng mami mo So, paano mo siya? Pag minsan sumusobra ka na mami, hindi ka na dapat makialam. May mga gano'n na whatever. Ano ang mo doon? Take mo doon? Ako naman po, actually wala pong advice si mami na mali. Lagi po lahat ng sinasabi niya is tama. Minsan nga parang iniisip ko, minsan kumain kami sa Maxes. Tapos bigla na lang siyang nag-advise sa akin tungkol sa dapat ganito yung hatian niyo sa responsibility, ganyan-ganyan. Wala naman ako sinasabi sa kanya. Pero alam ko na-observe niya lang. Parang sabi ko, naku, parang ayokong sumagot. Pero alam ko tama yung sinasabi niya. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi meron akong nanay na laging nakatingin, di ba may kanta pong From a Distance? yung tipong nandyan lang siya, pero
hindi po talaga si Mami nanghihimasok. Hindi siya na kailangan mag-intrude. Hindi Oo. po. Pero Oo. very gently na sinasabi niya yung kailangan kong marinig na kasi tama naman. Halimbawa po kapag sobrang pagod na ako, ganyan-ganyan, o dapat ganito yung sharing nyo ng responsibility, magpahinga ka naman, ganyan-ganyan, na tama naman yung correction. I try to follow it, kaya lang minsan po mahirap talaga. But I know na naiintindihan ni Mami even when hindi ko siya na-follow, na pag sinabi niyang magpahinga ka, wag na kayong masyadong magpagod tungkol sa ganyan. Minsan hindi pa rin pwede, kailangan ko pa rin gawin. Pero even that, naiintindihan niya. So, I am very blessed in a sense na alam ko na lagi lang talaga siyang nandyan po. Hindi, wala bang point sa buhay ninyong mag-ina na talagang sabihin na natin, you totally disagree with whatever it is, na paano nyo na-resolve yun? Wala po. Wala. Sige, tapos na closing prayer na ho tayo. Talaga. Opo. You must have developed that kind of relationship na transparent kayo sa bawat isa and tanggap yung bawat isa. So, napakagandang Yun na nga, totoo yun eh. Ang relationship naman ng mga magulang ay hindi natatapos dahil nag-asawa ka na, bahala ka na sa buhay mo. No? So, ako nga nakita ko, kahit may apo ka na, anak mo pa rin yan eh. Yung minsan, hindi rin naintindihan siguro ng ibang mga bata na bakit may concern ka pa rin, hindi mo maaalis yung pagiging magulang na lagi kang naririyan. Kaya lang ang maganda sa atin, alam natin yung boundaries natin, hanggang saan tayo. Paano naman pagka halimbawa, and you don't have to go to the gory details. Pagdating sa finances, lahat naman, especially pag nag-uumpisa pa lang kayo, how do you handle your finances? At nakikialam ba yung nanay? Hindi po. Actually, si Mami, siya pa talaga yung nagko-convince sa akin. na Kimbaw, meron akong card noon na kailangan ko talagang bayaran. Pero hindi kasi ako nagsasabi kay Mami until I feel na kailangan ko na talaga magsabi. I really try to solve kasi yung mga problems muna, kami muna. Pero normally, pag may problem ka, normally siya talaga ang unang, aside from the Lord, of course. Kung sa amin po ni Wally, syempre po kami po muna mag-uusap. Okay. After, syempre, yung constant na magpo-pray ka, nando naman po. Pero yun nga po, pagka talagang kailangan ko na ng tulong sa finances, kay Mami po talaga ako lumalapit. Pero mukhang magandang arrangement yung bayaran mo yan. Opo, Gusto ko yun. At saka minsan kasi merong time na magbaborrow ako sana sa bank. Tapos nalaman ni Mami, parang gusto niya akong pagalitan. So, ang ginawa kasi may niya, interest yun, di ba? Opo, siya talaga yung siya yung mismong nagsasabi na, bayaran mo na yan, yan, kunin mo na yan dito. Sabi ko, kailan ko babayaran? Kung kailan, bahala ka na. Lord, thank you, Lord. Pwede ba magpaampon? Kasi, Mike. Kasi syempre, kahit nga ibang tao, di ba? Pag alam mo nahihirapan at maitutulong ka, bakit hindi mo tutulungan? Hindi ko naman kasi alam na sa credit card kasi, bayad pala siya ng bayad ng minimum lang. Ay, naku, talo ka doon talaga. Doon ako nagalit sa kanya. Pero nagsabi niya sa Mami, pwede bang asal ko? Bakit? Kasi yung gano'ng katagal mo na yung binabayaran? Diyos ko, Shane, kwentahin mo nga yan, yung kung 3% yan, time is 1 year, time is ilang taon yan, sige, tingnan mo yan, kwentahin mo siya. Sasabi ko pa, hindi ba accountant ka? Bakit hindi mo yan ako kwenta? Sabi ko, bayaran mo na yan. Tapos ngayon, yung pambayad mo, yun yung ibalik mo, di ba? Kasi ito kasi si Shane Kat, nahihiya pa siya yung gano'n. Hanggat kaya niya talaga. Hanggat kaya niya. Talaga. Si Shane, kung meron kang sasabing ang mami mo may legacy anong isang, maliban sa nagpapautang ano yung isang masasabi mong pag yan, nanay ko yan? More on a personal level na... Si Mami, siguro po kung nakikita niyo ako na maalaga sa mga anak, maasikaso, ganon. Na lagi ko talaga silang iniisip. Si Mami kasi yung naging gold standard ko eh. Wow! Nakita ko kasi na
kung paano siya kung paano niya kami inasikaso, even if nagwo-work po siya. How old yung youngest mo, yung eldest mo, yung youngest mo nung naging widow, naging biyud? 8. So, ano yung eldest? Si kuya mo, ano ba si kuya? Ilan sila? 4. Oh, so, ilang taon nung mamatay ang husband mo? Ilang taon yung panganay? Siguro mga 25, ganon. May asawa na. At that time. And then 25 and then the next one is? Tapos si Shane, kaka-graduate lang nito. Si RV nag-aaral pa. Tsaka si Joy, 8 years old. 8 years old, oo. So, yun nga, how were you able to somehow, wag mo nang banggitin yung gory details, kundi kung looking back, ano ang pinakamagandang lesson na kuha mo doon? Kasi natay ka, di ba? Ikaw nanay, ikaw tatay. Thank you Lord kasi nandito na kami sa community. Yun yung number 1 talaga na kay Lord na kami, nakakarinig na kami ng salita ng Diyos. At ngayon nga naiisip ko, sabi ko, thank you Lord kasi nadala ko yung mga anak ko sa Panginoon. Kasi kung hindi ko siguro nadala yung bahala na kayo, ganito, hindi ko kaya eh. Hindi ko talaga kayang palakin sila. Lalo na yung bunso, si Joy, 8 years old lang. Doon ko talaga na lahat ng favor ni Lord ibinigay sa akin. Basta yun nga, magtiwala ka lang sa Kanya, gawin mo lang kung ano yung inuutos, yung pinapagawa sa'yo, yung manatili ka lang talaga. Tapos yung mga anak mo, hayaan mo lang sila, ipakita mo sa mga anak mo na naniniwala ka sa lahat ng mga pangarap nila, ng mga gusto nilang gawin, pero nandyan ka pa rin para mag-advise. Pag nakikita mo ng medyo lumiliko-liko na, doon ka na papasok. Pero never akong nangialam kahit kay Joy, kay Arvin, kahit sino sa kanila. Basta ako taga-pray lang. Tapos pag nakikita ko tulad niyan, Shane, hindi pwede yan, bayaran mo, ganito. Kasi yan. Siyempre bilang nanay, gusto mo lahat maging nasa ayos yung mga anak mo. Maganda yung sinabi mo kasi marami na ako nakausap, no? Yung laging sinasabi nila, salamat na lang nasa community na kami. Na in spite of all the difficulties, no, yun ang kagandahan. Kaya ako nabanggit ito. Kasi minsan akala nila ang church life is sinimbahan ng Sunday. That's not church life, no? That's a dead church, in fact. So yung church life in a sense na yung impact sa buhay mo ay malaking kinalaman yung buhay mo sa iglesia. Sabi nga, marami naman tayong narinig na member, paano na lang kung hindi naman ang comfy, no? Kung ginamit lang ang comfy, kung wala ako kay Lord through comfy, hindi ko mahaharap ang lahat ng ito. So it's so important na ganun ka-importante ang buhay dapat na nakaugnay sa iglesia. Hindi lang yung nagsisimba, hindi lang yung ginagawa mo lang yung religious mo, kundi talagang maging bahagi ka ng buhay sa iglesia, no? At dahil dyan, ay gusto nating pakantahin ang iyong mother. Ayan, kakanta siya ng isang awitin para kay Lord. Sumisenyas siya. Sige, samahan ka namin. Hello. Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus. I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus. I love you more than gold.
I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. Maawit, nagpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ang puso ko'y punong-puno ng pasasalamat sa'yo sa bagong buhay kong taglay ngayon. Salamat sa'yo sa bagong buhay kong ito. Gamitin mo ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa'yo. Gawin sa akin ang lahat ayon sa kalooban mo. Gamitin mo, gamitin mo, gamitin mo ang buhay ko, aking Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's a life totally surrendered to God. Kaya nga, ang sarap pagkwentuhan yung nakaraan. Wala bang regrets, walang bitterness, no? In spite of everything na, siyempre, pag dinadaanan mo yun, parang, pero because of our faith in the Lord, somehow there's that expectation na hindi matatapos ng ganito ito. Kaya pag nagkikwentuhan ng ganito, ang sarap pag-usapan. Amen. Yung pangako niya na victorious life nandyan, yung pangako niyang favor andyan. May maganda kang, ikaw nagsabi nun, di ba, na pag ang Diyos may binigay sa yung word, talagang hawakan mo yan eh. Paniwalaan mo talaga yan. And after ilang years ka na sa Christian life ngayon, 34, magti-30, no? Makita natin yung resulta. And sabi nga, the best is yet to come, no? Meron pang darating. Ayan. At ngayong sandaling ito ay meron tayong the best episode kasi babati tayo ng happy birthday. Ayan, babati. So, kasama ko dito si Sister Shane. Tulungan mo ako. May 31, 2025. Happy birthday to Sister Teresa Malabonga. Sister Elma Nabua. Brother Marvin Eusebio. Brother Uziel Salazar. And Sister Ocean. Akala ko Oceana eh. Sister Ocean Ocean. Abena. Happy birthday! Happy Happy birthday! Ayan, thank you Lord. Enjoy your day. Ayan, so balik tayo sa konting kwentuhan dito. Si Shane ay para ko na rin anak yan. Matagal ko na rin nakasama. Siguro curious ako dun sa malaman na sino si Shane noon at sino si Shane ngayon in terms of as a person, in terms of relationship, in terms of your relationship with God. Ano yung progression na nangyari? You have exactly 10 seconds. Wow. Sige. Go. Thank you for the wonderful question. Ako po, si Shane nung bata ay wala po ako masyadong pakialam sa sa mundo. Parang okay lang. What do you mean? Wala You po don't ako, take things too seriously? yeah, Okay. apo. Parang okay lang whatever may come, whatever may be. Kaya Ganun. sira-sira. Opo. Ngayon po mas purposeful
mas intentional. Puro generic yun eh. Please be Oo more nga. specific. Ayun po. Ngayon po, over the years po kasi nag-grow ako. Dito na nga po ako lumaki sa gawain. I was 8 years old nung una ako dito. So dumaan po ako ng pagiging children. Dumaan po ako ng pagiging youth. Tapos, ayan po, ngayon nasa adult. Marami rin pong naging challenges over the years. Simula sa nung estudyante ako, syempre po, normal naman po na may mga challenges bilang estudyante. Tapos dumating po yung point ng life ko na challenges naman sa love life. Di ba, Nino? Sabi mo sa akin. Dumating sa point na meron pong isang time na namuntik na ako, na-engage na po ako pero nakipag-break ako. So parang, wow, dati big deal yun. Pero over the years, sabi ko, ay, ang dami kong natutunan over the years. And now, I'm 40. Parang sabi ko, wow, ang dami nang tinuro sa akin ni Lord. So, 40 ka na, anak? Opo. Mukha ka pang 23. Oo, okay. 40. Pero the challenges are still helping me to grow deeper in terms of kung paano ako makikisalamuha sa tao, halimbawa sa work ko po, in how I apply yung sa work ko. At saka, syempre, yung relationship ko kay Lord. Can you be more specific in some areas? Opo. Dati po kasi, ngayon po, mas nakadepende po ako kay Lord sa mas basic things of life. Halimbawa po, ngayon nga pati yung Lord meal planning, tulungan niyo po ako kung paano magpaplano ng meal. Lord, yung sa finances namin, kailangan namin ng tulong. Lord, bakit ganun hindi nag-work yung the way na pagpapalaki ko sa mga anak ko? Bakit di ko pa rin sila madisiplina the way I want them to? So, kasi di ba minsan may mga things ka na kapag ginawa ko to, this is what will happen. Kapag pinalo ko ng rod, dapat magiging more disiplinado, ganyan. Pero I encounter yung mga roadblocks po na bakit ganun? Parang hindi masyadong nag-work yung ilang mga things na ginagawa ko. So, I depend on the Lord more na bigyan niya ako talaga ng wisdom on how to handle yung daily things in life. Especially po pagdating sa parenting at sa management po sa bahay. Ano yung life verse mo? Proverbs 3:5-6. How has that grown into your life? Dati po, Pakibanggit niya. Ano yung Proverbs? sige po. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Dati po, ano lang yon, ang application po nun sa akin sa school, kailangan mag-aral ako ng mabuti. Tapos, kapag halimbawang hindi ako masyado nakapag-review, trust in the Lord pa rin kasi makakapasa ka pa rin sa quiz. Ganun lang yung application niya sa akin. Pero ngayon, over the years, naging deeper siya. Magtiwala ka sa Lord, including sa kung saan niya ako gustong pumasok na trabaho. Nandun po ako, yung relationship ko kay Lord is parang hirap pa kong magdesisyon unless meron akong maliwanag na clear direction or guidance from Him. So you don't just make any decision? I don't po. Halimbawa po, meron pong time na gustong gusto ko na talagang mag-resign. Pero wala po akong word. So hindi po ako makapagpasa ng resignation. Wow. Okay. Tapos merong time na gusto ko yung isang business na i-pursue, na gusto namin ni Brother Wally i-pursue. Pero dahil wala akong word, hindi namin siya matuloy-tuloy. Kasi meron na pong isang time na sinubukan ko na may isang business po ako na pinasok, networking po yun. Na hindi ka nag-ano kay Lord? Opo. Actually, totoo, medyo dinaya ko po. Kasi may binigay siyang word, pero parang hindi dapat. Okay. Parang dinaya ko pa. Ayun, nag-fail po yung business na ko. So, natuto na ako na ayoko na talaga. Kailangan talaga maliwanag at may peace ako sa puso ko before ko gawin yung isang bagay. Greatest frustration? Greatest frustration ko po is time management. Parang feeling ko there is still so much na kailangan kong gawin. Pero hindi ko, yung self-discipline ko po, parang para sa akin is, ang dami ko pang kailangan i-improve. Can you be more specific? Sa scheduling po namin sa bahay, kailangan po by this time dapat
gigising na kami. By this time, dapat nakaluto na ako. By this time, dapat nag-aaral na si Waljo ng ganito. Kasi kung hindi, magagadget na naman sila. So, na naman, magulo na naman. Tapos, di ako makakapagsimula ng work on time. So, ganun ka-simple po na dapat yun, kung mas nakokontrol ko yung sarili ko on what I am doing at certain points in time, dapat mas maayos yung routines namin. Ayun. Alam mo bakit ka napo-frustrate? Kasi pinoprogram mo lang. Opo. Alala ko tuloy si Angel. Si Angel mahilig din mag-program. Ganito, meron na ako. Ganito, ganito. The difficulty with that is where we learn to really, how can I depend on my God? Kasi it's really frustrating dahil hindi mangyayari yung gusto mo. That's really difficult. It's really when you just allow things to happen, you will make mistakes, but then, minsan yung salitang mistake, meron akong napakinggan sa isang speaker sa TED, I don't know if you're watching TED, no? Sabi niya gano'n, the problem with the educational system now is, it is afraid, parang they do not allow the children to make mistakes. So yung creativity, hindi mo nag-ooperate. Kasi, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan. So, ang nangyayari is nalalagay ang mga bata sa isang kalagayan na may sinusundan na lang silang programa, which is very frustrating. Na. Sabi mo nga, kailangan sundin ko to. And the good news is, that's not the way of the Lord. Grace. Now, if you really have to program everything, we don't have to be afraid to make mistakes. We don't have to be afraid na dumating tayo sa plot na, kasi it's easier for me to say, okay, this is what happened. Now, Lord, what do you want me to do? And if I made a mistake, the one thing I've learned about that is sometimes, hindi ko sinasabing ikaw yun, but some young people are so unforgiving to themselves that they become frustrated. Kasi dapat ganito na yun eh. Tapos, nahihirapan ang maraming young person. And I understand it because siguro mas may edad ako sa inyo, kaya nakikita ko na yun. So, isang maganda is, okay, this is my plan. I know this will not work the way I want it to work. But let God be God. Let God be God. Na to the point na you become creative. Kasi minsan gusto natin yung daanan na walang bato, sementadong walang ganoon eh. Opo. So talagang sasabihin ng Diyos, hayaan ko magkamali ka diyan. Now you come to me and trust me with this. Then you're able to live a kind of life na hindi naman sabihing madali, pero magaang. Yes. Kasi ang tawag ko diyan, kasi may hinuhugutan na ako, na kung ako lang ang huhugot, siguro sa mami mo, ganun din eh. Kung sinabi niyang programa niya, ganito, baka nasa mental hospital. But she learned to really allow God na, okay, hindi perfecto, so bahala ka na kung ano gawin diyan. Yung bang yung greatest frustration is unfulfilled expectations. We want things to be perfect, but God is saying, buburahin ko lahat yan. Now, let's start from the very beginning. Now, are you listening? Let me do it. Yun na nga. Go. Kaya Ninong Ernie, that's why laging bumabalik ako dun sa life verse ko. Kasi may tendency talaga ako to overthink or to overanalyze, tsaka overplan and overcontrol. May ganun po. So, yun exactly yung tinuturo even until now, tinuturo siya sa akin ng Lord na give grace. Kumbaga, binigay ko sa iyo yung grace. Give grace to yourself din. Oo, minsan kasi, ako noon, overthinker din ako nung hindi ko pa naintindihan. So what happens is, pati sa sarili mo naiinis ka. Na hindi mo na ngayon makita na ikaw di naman lang gagamitin ng Diyos diyan, but let Him use you. Let Him do it for you, for His glory. No? And natural yun. No? We're just talking about this because you're young, you have a young family. Siguro aside dun sa pinag-uusapan natin, the next question is, what is the most difficult lesson that it took a while for you to learn before you finally say, aha, ito pala yun. Meron bang ganon?
Ano po talaga, letting go. Kasi nga po talagang I want everything, most of the time, parang gusto ko nakaprograma yung mga bagay-bagay. Okay. Naalala ko po, before I got married, even nung bata ako, yung Proverbs 31 woman, Okay. siya yung model ko. Ako, lalo na yun. Lalo na Diba? Sobrang, Okay. hindi naman talaga ganun ka-perfect, pero kumbaga at least somehow I want yung mga characteristics niya. Sabi ko, pag ako nagkaroon ng sariling pamilya, masipag siya, marunong siya sa finances, giving siya. Kumbaga ang dami talaga. So, Perfect. ano po yung tanong? Sorry. So, ang tanong is greatest frustration. No. A lesson which took you a while to learn. Opo, ayun, letting go. So, I had to eventually, and especially it came at a time nung na-diagnose po si Waljo na mayroon siyang ADHD. Kasi up to the point na bago po ako magbuntis kay Javan, everything was okay naman, ganyan. Pero nung dumating po kasi si Javan, tas lumabas po yung pagiging mas cute ni Waljo. Hi, kuya. Ayun, medyo nahirapan po kaming mag-asawa. Naging challenge po namin yung kasi unti mo yung magtatrabaho lang ako, may nagwawala sa harapan ko, may mga sumisigaw. Tapos nagme-meeting ako, may gumagalaw ng yung ganun po ka-basic na sobrang hindi ko makontrol, di ako makatrabaho ng maayos. Tapos kailangan ko talaga siyang bigyan ng mga gagawin kasi pag hindi ko siya nabigyan ng gagawin, disorganized po talaga kami to the point na hindi ako makaka-prepare ng meals. Siyempre, pag di ako naka-prepare ng meal, magugutom kami, mainit yung ulo. So, medyo, nahihirapan po ako i-manage or yung bahay. And, pandemic po nun. So, nasa bahay. Ba yung pandemic? Nasa bahay po ako. Hindi ka makalabas doon. Hindi po makalabas. Nasa bahay ako, nandiyan yung expectation sa trabaho. Tapos, dahil nasa bahay ka, expected ka rin na mag-manage ng household. Tapos dapat ay maayos din yung mga anak. So parang natutuliro po talaga ako. But I had to learn to let go at ibigay kay Lord na dumating po ako sa point na talagang ang prayer ko na lang is, Lord, help me. Hindi ko na alam kung anong pagpa-pray ko. Okay. May paulit-ulit kang binabanggit kanina pang word. Expectations. Kaya ngayon naintindihan ko ang nanay mo na sinabi niya, pahinga ka naman. Because, I'm not saying you're wrong or anything. This is all where we can all learn from. I learned from that. Na, minsan, ikaw na mismo naglalagay ng expectation ng ibang tao na ini-impose mo sa sarili mo. Bilang asawa, dapat ganito ako. Bilang nanay, dapat... Eventually, that will not help you at all. We really have to, yun nga, tama-tama sa yung Proverbs 3:5-6 talaga. Go. Di ba? Kasi nga, parang sinasabi ng, ganyan kita ginawa. Hindi naman nagkataon yan eh. Sino bang gumawa niyan? Di ba? Si Lord din. But now God is saying, I put you in that situation so you will know who I am. Now, slowly but surely, and we are all a work in progress na, anak, eto na yung sitwasyon. Remove the expectation. Let me handle it. Opo. Kaya saktong-sakto lalo yung phrase po doon na, do not rely on what you think you know. Kasi actually, talaga, may mas magandang version. Ano po? Never rely. Never rely. Never. Oo nga. Go. Kasi minsan yung akala ko na right way of doing it, hindi talaga. Yun yung way na gusto ng Lord. True. Di ba sabi naman, you have your ways, but I have my ways. And sa akin, I understand that because at your age, yun ang naging dahilan kaya kasasabi mong stronger ako ngayon eh. But sometimes, yung sinasabi mong dahilan kaya stronger ka ngayon is the very thing that's pulling you down. Because ang hugot mo lagi sa sarili, ang hugot mo lagi hanggang maubusan ka talaga. No, you just have to, ang tawag nila dyan sa mundo, mahalin mo naman sarili mo ng konti. Don't take it in the wrong way. In a sense, sasabi ni Lord, di ba, love others as you love yourself.
Sometimes you just have to let go of mistakes. Okay, may mali, okay. Hindi ko kayang gawin yan, okay. That's when we start to receive wisdom from God, because that's when you operate the Proverbs 3:5-6. You're saying, okay, mali ito, hindi ko kaya ito. Now, what do you want me to do? And that's the time, kaya nakakatuwa, kasi nga, kaya gustong-gusto kong kayo, lalo na si Shane, na makausap. Because I know there are difficulties. There will be challenges na, hindi ka naman si Darna na pag kumain ng bato, bukas ayos na, di ba? Nabibilaukan tayo. So how do you see things? How do you see things right now given Proverbs 3:5-6? Paano ngayon ang perspective mo given yung ating pinag-uusapan? Ano po, nung last year po kasi, 2024, was right before I turned 40, was very challenging for me. So, dahil lumaki nga po ako sa gawain, so, parang minsan feeling ko, I know what to do na somehow. Kasi, true. bata pa lang ako, ang dami ko nang naririnig How true. Tapos nagtuturo pa ako. So, parang, pero bakit parang di ko solve yung puzzle na meron na nakaharap sa akin. Ayun po. So hanggang sa dumating ako dun sa point na you're still, a child of God, you're learning and, kumbaga, mula sa grade 1, siguro dati grade 1 ka, grade 2, grade 3. Ngayon is, tinuturuan pa rin kita, at tsaka pinaparamdam ko pa rin ng lubos-lubos kung gaano kita kamahal. That's why, even when may mga pieces of the puzzle na hindi ka ma-solve, na minsan tinatanong ko, Lord, bakit kaya ganito yung situation na kailangan ko i-solve? Halimbawa, yung sa bahay nga po. Pero hindi ako binibigyan ng Lord ng sagot. Pero Totoo. yung isang yung naaalala, ang talagang lagi pong binibigay is, meron niyang purpose. Tsaka gusto kasi ng Lord na ma-experience ko even now, yung pagmamahal niya sa akin, yung kalinga niya sa akin. Na hindi porkit matagal ka na bata ka pa, nandiyan ka, na ano yun na yun? Yun na ba yun? Hindi Kumbaga, pinaramdam sa akin, especially last year ng Lord, kung yung mahigpit na yakap, yung mahigpit na yakap po. Kasi hirap po talaga ako mentally last year kasi na-overwhelm po talaga ako. Sobrang daming overwhelm ko sa lagi po kaming may sakit. Yung mga bata lagi may sakit. Sa trabaho, ang dami ko ring concern. Tapos medyo kasagsagan po na kapag may gawain na gusto ko rin naman po. Tapos sa finances. Tapos alam kami niya po lahat, no? Opo. Memorize niya lahat Opo. yung problema niya. To the point na minsan kami ni Brother Wally, nagkakaroon kami ng discussion. So, minsan yung mental overload po. Na dumating ako sa point na talagang kakanta na lang talaga ako. Tapos ang kanta ko yung sa Psalm 121, yung I look to the mountain, where will my help come from? And my help will come from the Lord who made heaven and earth. Kaya po kapag ka nagpo-praise and worship, minsan akala lang nila na pero ako talaga yung unang Natatouch. kumakanta at nag-worship sa Lord. Actually, isang bagay na siguro sa edad namin, no? Again, not because tama yung sinabi mo, porket umabot ka na nito, ganyan. What we've learned is this. I am not in control. There are no expectations, and I don't have to fulfill and meet all these expectations because I am not God. Our expectations must come from God. So, dahil we have a loving God, a God who is in full control, I don't have to struggle with any of it. Even my God will not say, Shane, walang ganun . So, isang mahalang bagay na makita natin is, you really put, I'm studying Jabez right now . What's so beautiful about the prayer of Jabez? May isang one line lang ako nakita. Jabez was fully convinced and trusting not of God. Jabez was fully convinced and trusting of the goodness of God. Naniniwala naman ako, pero hindi ka naniniwala dun sa kabaitan ng Diyos mo. Nasa palagay mo, bibitawan ka na kasi ang tigas ng ulo mo kasi Shane, o kasi nagkamali. Walang ganun .
tayo yun. Huwag kang mag-alala, anak. Ganon din ninong mo dati. Salamat dun sa mga ganong struggles because that opens up naaalis yung mga illusion na, teka, hindi ako may control. Teka, hindi ko kailangan meet lahat itong expectation, even my own expectations. And then that's when you realize what Matthew 11:28 is saying, "Come to me, all of you who are heavily laden." Hindi niya sabing, I will solve your problem. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, I will give you rest. The first promise is rest. We cannot find rest because we're looking for solutions to all our problems. Now, it takes practice to perfect it. But eventually, you become a wise person. So if people tell you, but ganyan, it's okay, I'm not so perfect. Di ba? I can go on with my life. I can be happy with my life. My favorite line now is, I take the good with the bad. You take the good with the bad because there is no perfect situation. Kailan lang nawala ko yung cellphone ko kasi matanda na si Kuya Ernie. Ayaw ng lolo eh. And then what happened was, sa Antipolo ko na iwanan eh. Mahaba yung biyahe hanggang dito. Gusto kong mag-worry. Ayaw mag-worry. Gusto kong panic ako eh. Baka. Ayaw baka. Sabi ko, eto na yun. Na ano man yun, binubuo tayo ng Diyos to the point na siya nga talaga, hindi ikaw eh. It's not our effort, it's not our insight, it's not our whatever. It's really trusting on the goodness of God. Nagkikilos ka eh. So dumating yung sige, di ba yung sa fellowship, one fellowship, si Sister Elena Sipin, namatay ang asawa, bigla pa sa bakasyon. Ano sabi niya? Gusto kong mag-alala. Ba't ayaw kong mag-alala? Gusto kong mag-panic. Ba't ayaw kong mag-panic? Iyon ang Proverbs 3:5-6, that I have come to a point when I can trust God fully even with my mistakes. No more expectations. Pagod na ako sa expectations. Kaya, ganun ka talaga na, ito ka na naman, mag-expect, tama na. And I think that's something that we can all learn from. No? Kaya nga, sa kanya, you're going through a lot. Don't make it more difficult. Don't make it harder for you. Nanay, naintindihan ka na siya. Magpahinga ka na. Alam mo, ang pahinga, hindi yung ikot ka ng ikot. Yung mind mo, all of these things, I have to meet this, I have to meet that. That you're overwhelmed. We all suffer through that. No? We all suffer through that. And thank God that God is continuously ministering to us. God is sobrang, alam mo kung meron isang, alam po, itong anak mo, sabi mo, siya yung mahal na mahal ng Diyos talaga. Because I know she's gone through a lot, no? She's gone through a lot. Pero siya yung Miss Friendship, na kahit na alam mo, bagsak na yan, nakangiti pa rin. Expectation yan, kasi pag Christian ka dapat, no, if you have to, alam mo yun, hindi ko na siya magbusangot ka. But I think we can all learn from her experience. Lahat naman tayo din nadanas. No? Marami naman sa atin umaamin, oo nga, overthinker ako. But what are we doing about it? Now, subukan mo bitawan. Tingnan natin kung mapapamag. Subukan mo bitawan. Subukan mo sabihin, sa Lord ko na kaya talaga, bahala ka na dyan. Gagawin ko na lahat itong pwede kong gawin. And then we start to experience the power of God. That's last tanong na. How do you see yourself 10 years from now? Huwag mo akong bibigay sa akin. By that time, I'm 36, 24, 36, walang gano'n. As a person, or aspiration mo na lang, sige. What are your aspirations? As a whole, no? Hindi as a mother, as Shane. How do you want to see Shane? How do you want to meet that Shane 10 years from now? After all what we have talked about, after all this, meron po akong book before. Ang title is A Woman After God's Own Heart. It has the same question. Tapos, which is? How do you see yourself 10 years from now? So, yun pa rin, yung sagot ko is, gusto ko pa rin na, I think, yung reason din kung bakit po ang dami kong expectation is because na-build ko yung image na ito yung woman after God's own heart. Tapos ganito yung mga ginagawa niya, ganito yung characteristic niya. So,
I've learned my lesson na agree po ako doon na yun nga din po yung tinuro sa akin at patuloy na tinuturo pa rin sa Lord. It's still to become that kind of woman who seeks the Lord first and foremost. But this time, ayun nga po, it has to be, kumbaga, nandun na yung grace. Less of the expectations, less of the standards. But instead, mas yung tenga po na mas nakikinig na ito talaga, ito lang naman kasi anak yung gusto ko para sa'yo. Na minsan po kasi yung like over-researching, it gets to me na sabi ni ganito, dapat ganito, sabi ni ganito, ganito. So, and especially, I feel na rin kasi na yung tumatanda na rin. So, siguro it's part of, ano na ako, after 10 years, 50 na ako. So, kailangan mas healthy na ako mamuhay. Ayun. So, dapat mas mag-focus na rin dun sa talagang more important things in life. Like yun nga, yung relationship ko with the Lord, relationship ko with my family. One thing about being a Christian, we have this own idea na dapat dahil Christian ako, dahil preacher ako, dapat ganito ang mangyari sa akin. Si Oswald Chamber, ang ganda ng sinabi niya eh. Yung ine-expect mo sa Diyos na gagawin sa'yo, hindi niya gagawin. What am I saying? I might be misunderstood. God is creating the shame that He has already prepared that life even before the foundation. It has nothing to, don't hear what I'm not saying. It has nothing to do with the woman sa Psalm. It has nothing to do with this. It has nothing to do with that. It has something to do for us to explore and discover is who is the shame God has been, has created. Yun ang gusto ko. Hindi na tong expectations na to. I want to know that woman whom God has prepared, that life for shame that I want. Tanggalin mo lahat yun and then just look for that person through God. Sabi mo nga that you may have more time. Then that's the only thing that you need. Let me be the shame that you have formed, that you have planned to be. I want that shame. And then you receive rest. Yun ang sinasabi ng buhay na ganapat kasi kasi nanahimik ka na, wala ka na experience, wala ka nang hinahanap. The problem with kasi, you start comparing, buti pa siya, ba't hindi ko magawa yun? So, that's why God frustrates us. Kasi what is your greatest frustration? God will frustrate all of this. Bakit? Hindi ko plano yan eh. I just want the shame that I have planned to be from the beginning of time to be seen in you. Di ba sabi nga sa Ecclesiastes, I made you so simple, you're making yourself so complicated. So, adult nga ito. This is something that we want in awit ng pag-ibig. Yun nga, it's part of mistakes. That's being human. It's part of the learning process. It's part of accepting the fact na ganito, na may mga bagay. Kasi kaya na pinag-uusapan to, madalas kasi akala nila ang Christian, ay Christian na yan, ganda na ng buhay niyan. Wala nang struggle sa buhay yan. Sino nagsabi noon? Wala ko sa Biblia noon. Kaya sabi ni Lord, in this world you will suffer many problems. So, ang Diyos mismo, reality check eh. No. There will be problems because you're in the imperfect world and yourself is perfect. But I have something more for you. And that's where you go. Because when you find that out, then truly your life is buhay na ganap at kasiyasiya. Advice for especially mga married woman, nag-umpisa pa lang, and everything. Ayun po. Sometimes, ako sa experience ko, parang minsan marami tayong mga plano, but yung sabi nga ni Ninong Ernie, yung gagamitin ko po yung word na break. Okay. Break, minsan God will break our plans, our goals. He will break your plans. Yung sarili, even yung personal perception ko sa sarili ko na
parang bakit parang hindi ko to kaya. Akala ko strong ako, pero parang ang hirap-hirap ito. So, even that part, God broke me so that mas nakita ko na talagang siya lang yung talagang katugunan dun sa question mark na gusto kong isolve, na hindi ko pala talaga kaya. Akala ko dati, pagka finalo ko yung mga nababasa ko sa libro, it will be easy, but it will be not. So, at the end of the day, ang advice ko po sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang is that even if we're still adults, we are still children in the eyes of God. And that means that we have to really always lean to our Father for guidance. Hindi lang syempre kay Lord, but definitely dun sa mga people who went before us. Like ako, like sa mother ko, and especially sa mga sa mga pastor na yung mga words of wisdom na naririnig natin, whoever God may use. Because God will always still, ako sa akin personally, nangungusap pa rin siya sa akin in many ways para iparamdam niya sa akin kung tinutulungan niya ako, that He is always there, and that He loves me so much. Ayun po. Thank you. Last word. The problem with expectations na dinaanan ng marami, kasama ako doon, is you also create that expectation from other people. Dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. So that adds more fuel to the fire. That adds more to the frustration. So final word is ano tawag dito? Yung putik. Ano nga tawag doon? Yung pot maker. The potter and the clay. God wants us to be the kind of person He wants us to be. So we need to be malleable talaga. We need to allow God. Kaya minsan masakit. Right? Masakit kasi, ayoko niya kasi hindi ho dapat niya. But until we learn to rest in the hands of God, that's the only time we become malleable in the hands of God. And then He can now freely move in the direction that God wants us to do. No? So, bago ko pakantayin si Shane, all of us, no? Even adults, hindi naman yan sa mga, ang maganda sa kanila, sa atin sa mga ganito, bata pa lang nakita na. Yung iba kasi tumanda na, hindi na nakita. Kaya puro regrets, puro frustration. Yun ang kagandahan sa atin. And thank you for being so honest, no? Hindi naman tayo nag-uusap ng mga controversial dito. Pero I really appreciate the people who come in sa awit kasi they were honest enough to admit na ito yung weakness ko, ito, na nakakatulong sa marami because they can identify na, ako rin. So once you identified with the person, you become receptive na, anong gagawin natin? So blessing kayo talaga eh. The people who watch, they are seekers. The people who watch are seekers. They want answers to their questions. And sometimes our mistakes are the answers to their question. Until we realize na bottom line po talaga, it's God from the beginning up to the end. Not unless we realize that we will have many, many difficulties, unnecessary difficulties that you don't have to go through. So maraming salamat bago ko pakantayin si Shane. Salamat po. At hindi ito ang huli. Isang araw. Huwag naman yung uugot-ugot ka na bago ka balik dito. We want to learn. No? We want to learn from everyone. Thank you, Sister Tere and Anak Shane. Thank you so much. So awit ngayon, tamang-tama yung awitin mo. Empower me, O Lord. Go ahead, anak. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully, O Lord.
Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Let's all sing the last part. Bring out the best in me. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. God bless everyone. See you again next week. God Bye-bye. bless po. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.